of Abraham. The faith of Abraham. Mababasa po natin yan sa chapter 4 ng Book of Romans. Romans chapter 4, sisimulan ko pong basahin at sundan ninyo sa inyong paningin sa verse 16 hanggang verse 21. Ito pong sabi ng Bible, "Therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the" what? "Faith of Abraham, who is the father of us all." The example of Abraham's faith. Kapatid, nabanggit po dyan, the faith of Abraham sa verse 16. Sa verse 17, "As it is written, I have made thee a father of many nations." By faith. By faith po yun. Ano po? "I have made you," sabi niya kay Abraham, "a father of many nations, before him whom he believed." Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. "Even God who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were, who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith," tingnan niyo po yun, si Abraham, hindi mahina ang kanyang pananampalataya. He is not weak in faith. He considered not his own body now dead when he was about 100 years. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Ayaw ko makalimutan yung paalala ng misis ko na bawal akong yumuko. Ano po, misa nakakalimutan ko. Dahil nga po sa yun ang instruction ng doktor sa akin. "He staggered not," verse 20, "he staggered not," tingnan niyo po ito, walang anumang pag-aalinlangan, walang anumang pong duda. Ano po? "He staggered not at the promise of God." The promise of God, the Word of God, the precious promises of God. The promise of God through unbelief. Tingnan niyo po ito. "But was strong in faith." Ano po? Hindi lang basta pananampalataya. Ano po? Kundi matibay na pananampalataya. Malakas na pananampalataya. Strong in faith, giving glory to God. Wow! Ang malakas na pananampalataya nagbibigay, kapatid, ng karangalan sa Panginoon. At ang pananampalataya lamang po ang ginagalang, ang pinaparangalan, kapatid, ng Panginoon Diyos. Ano po? At ganun lang natin siya maluluwalhati. We wanna give God glory that is due to Him. You can do that by faith. By faith. Having a strong faith. Verse 21 and last, "And being fully persuaded," tingnan niyo po, tingnan niyo, fully persuaded. He was so convinced. Tama po. Kanina, staggered not. Dito, buo, kompleto,
kapatid, ang kanya pong confidence, ang kanyang pagtitiwala, na malakas ang kanyang loob, ano po, na naniniwalang what He had promised. Iyon po yun, kung ano yung pinangako ng Panginoon Diyos. Tama? Kung anong sinabi ng Diyos. Ang sabi riyan, what He had promised, tignan niyo po ito. He was able. God is able. Tama po. He was able also to what? Perform. Ano po? So ngayong umaga, how can we have strong faith? Do you have a strong faith? How is our faith? Ano po? Is it dalawang klase dito, weak or strong? Ano po? Tama? Do you have the faith of Abraham? Ano po? Meron tayong paggagayain. Ano po? Gayahin natin si Abraham. Tinawag siyang a man of faith. The faith of Abraham. Ano po? The faith of Jing Batak. Alright? The faith of Inner Klima. Napakasarap, kapatid, na sabihin sa'yo yun. Napakasarap, kapatid, malamang na itala, kapatid, yung mga salitang yun sa banal na kasulatan. Sa napakaraming mga tao, kapatid, na pwedeng banggitin. Si Abraham, kapatid, sabi, the faith of Abraham. So ngayong umaga, pag-aaralan natin, kapatid, ang passage na to. How can we have a strong faith? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral. Pangunahan niyo po kami, mangusap po kayo sa amin. Bigyan niyo nga po kami ng pananampalatayang gaya po ng pananampalataya ni Abraham na yung in-honor, na nagbigay po ng kalawalatian sa inyo. Naginamtimpalaan niyo po siya, Panginoon Diyos, ng binhi. At sa binhing yun, Panginoon, ay tinawag niyo siyang the Father of many, the Father of many nations, the Father of multitude, the Father of many children. Panginoon, we are children of Abraham by faith. Panginoon, sa pananampalataya, sa spiritual na pamilya. Panginoon Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po kami ngayon. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. You may be seated. Ang Bible ay maraming binabanggit, kapatid, mula sa simula ng pahina hanggang sa katapusan ng pahina ng Bible. Paulit-ulit, kapatid, sinasabi ang patungkol sa pananampalataya. Ano po? Sa Matthew chapter, sa book of Gospel of Mark chapter 11, verse 22, inawit natin kanina yun. Have faith in God. Have faith in God, who is on His throne. He cannot fail. He must prevail. Have faith in God. Romans chapter 14, verse 23, alam niyo po ba? Na kapag tayo isang mananampalataya at hindi po lumalakad at nabubuhay sa pananampalataya ay kasalanan pala natin. Tayo'y nagkakasala lamang kung tayo po ay gumagawa ng masama. Kung tayo ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sabi riyan, tingnan niyo po ang sabi sa Romans chapter 14, verse 23. Ang sabi, kunin ko yung bahagi lamang na gusto kong kunin doon. Ang sabi, whosoever is not of faith,
whatsoever is not of faith is sin. Ano niyo po yun? Word for word po yun. Anumang bagay na hindi sa pananampalataya, ano po? Kasalanan. Kasalanan. So lahat ng ating ginagawa, ay gagawin natin ito sa pananampalataya. Kung hindi, abay, nagkakasala tayo sa Diyos. Tama? Ang galing ng Biblia, ano po? Kaya pagtitiwala Pagtitiwala, may mga sitwasyon kung minsan di natin naintindihan May mga sitwasyon akala natin kapatid ay, halimbawa, may mga taong inabuso tayo, naggrabyado tayo, alam nyo na tayo ay niloko. Paano ka mag-react doon? Tama? Pananampalataya. Ipagtiwala sa Panginoon. Ayan po. Pagigantihan natin siya, pagtitiwala, i-apply natin kapatid. Yung sabi ng Bible, have faith in God. Tignan niyo po ito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Gusto kong kunin yung bahagi lamang po na may kaugnayan sa ating pag-aaral. Ang sabi, for we walk by faith, not by sight. Kita nyo? Nung tayo, kapatid, ay sumampalataya sa Panginoon, naging anak tayo ng Diyos. Nagkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Panginoon. God is our Father. We are His children. Kapatid, ang buhay na ito ay lagi tayong dependent sa Kanya. Paano natin kapatid i-demonstrate yun? By walking by faith. By living by faith. Di ba? But hindi tayo to cease to believe. Makita ko muna, tama, ng aking dalawang mata. Ma-experience ko muna. Marami mga tao nagtitiwala sa Diyos by experience. Totoo kasi naranasan ko totoo kasi nakita ko Ay, yung mga taong naniniwala sa kung ano-ano mga himala dyan, yung mga taong naniniwala sa mga albularyo dyan, ano po? Tama. Meron daw kuno na hinipo po yung isang pinaniniwala ang Diyos-Diyosan po na naghimala daw, umiyak kasi, ganon. Nagpakita kasi, so naghihimala siya. So dinudumog na siya ng tao, naniniwala na doon. Kasi nga ay, by experience, tama, ay naniniwala sila. To see is to believe. Ang Diyos hindi natin nakikita, yun po. He's a spirit. Tama? Pero siya'y nagpapakilala sa atin sa maraming paraan. Nagpapakilala sa atin ng personal. Sa kanyang mga salita. At sa kanyang mga salita, kapag sinabi niya, kanyang gagawin. So makikilala natin siya, batay sa kanyang salita, na kapag ito, kapatid, ay ating pinangahawakan, tama? At iniligay natin ng Panginoon sa kanyang kung anong kanyang sinabi, at ating kapatid, sinampalatayanan, ating in-apply, isipin mo, inilalagay natin ang pagiging Diyos niya sa kanyang sinabing hindi makapagsisinungaling, na kung ano ang kanyang ipinangako, ay kaya niyang iyong i-perform. Tama po? We believe to see. Is not to see, is to believe. Ipakikita ng Panginoon, kapatid, na kung ating pagtiwala ng Panginoon, batay kung ano lamang yung kanyang isinabi, kung ano lamang kanyang ipinangako, itatak yun sa bato. Ano po? Makikita natin, kapatid, sa buhay natin, tayo mismo makapagpapatutot, sasabihin natin, ang galing ng Panginoon Diyos, Ako nga kanina, ina-appreciate ko
Ayan po. Napapayak nga ako sa mensaheng ito habang aking nire-review kanina Nasabi ko, salamat at nagtiwala ako sa Panginoon sa buhay ko. Pagtitiwala. For we walk by faith, not by sight. Matutuwan po natin yun. Living by faith, meron tayong maawit na ganun, di po ba? Living by faith. Alam niyo po ba, 4 na beses na nabanggit po yung mga salitang, sa Bible nabanggit yung mga salitang, the just shall live by faith. Tingnan niyo yung emphasis po. Tingnan niyo yung ibinigay po, kapatid, sa atin, na statement na yon na paulit-ulit upang sa ganun, kapatid, pagdiinan sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, kapatid. Yung tayo, kapatid, ay umasa sa Panginoon at hindi aasa kanino man. Ano po? 4 na beses yun Saan natin makikita? In the Old Testament, sa Habakkuk chapter 2 verse 4, ang sabi, the just shall live by faith. Yung just dito, ito yung pinaging matuwid ng Panginoon. Ito yung ligtas, tumutukoy sa isang ligtas. Say righteous, say matuwid. Ayun na po. Pinatawad ng Panginoon siya sa kanyang mga kasalanan nung siya po ay sumampalataya sa Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas. Alright? So you see, pag sinabing just, ay tumutukoy po sa isang ligtas, sa isang anak ng Diyos. The just shall live by faith. Habakkuk chapter 2 verse 4. Romans chapter 1 verse 17. Galatians chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 10 verse 38. 4 na beses na magkakaiwalay sa banal na kasulatan, nabanggit po, kapatid, sa atin yung mga salitang, the just shall live by faith. Apo. Tignan niyo po ito, Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. For without faith, it is impossible to please Him. Imposible po, kapatid. Napakahirap. Mas mahirap na ipamuhay natin itong buhay na to dito sa lupang ito. Tandaan ninyo, kapatid, ang buhay na dito sa lupa, buhay na laging nasa pangangailangan. Alam niyo po ba yon? We are, kapatid, always a man of need. Opo. We are always people of need. Lagi tayong, kapatid, nasa pangangailangan. At sa ating sarili, kapatid, bilang tao, wala tayong, kapatid, kasagutan. Wala. Ang Panginoon laging merong kasagutan. Kaya nga, siyang lumikha siyang may idea nito Hindi natin nilikha ang sarili natin. Hindi tayo basta lumitaw na lang dito. Nilikha tayo ng Panginoon Diyos. Kaya hangal yung magsasabing ng tao ay galing sa unggoy. Hangal ang isang tao na siya'y basta na lang sumulpot. Tama? May lumikha sa atin, may nag-design sa atin, disenyo sa atin. May sumusustento sa atin. Tama? Merong banal na plano kung bakit nilikha tayo ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga
that you and me, kapatid, live by faith, walk by faith, a man of faith, a woman of faith. Ano po? Sapagkat napaka-imposible po mabuhay tayo sa mundong ito na hiwalay sa Diyos. Di ba? For without faith, it is impossible to please Him. Nagtatrabaho kang without God. Maraming ganun kahit Kristiyano Di ba? Nakalimutan po ang Panginoon Diyos nung sila ay umangat at makarating dun sa rukruk ng tagumpay, tuktok ng tagumpay. Sa kanilang profession, sa kanilang success, na kanila pong nakaligtaan. Anak sila ng Diyos. Kristiyano sila. Mananampalataya sila. Araw ng linggo, hindi mahalagang sila'y nasa church para sambahin ng Diyos. Ano po? Tama. Kasi nakalimutan nila na nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ano po? Paano mampiplis ang Panginoon? Kaya, matagumpay sila, sabihin natin matagumpay sila. Yun ang tinatawag nating the success of defeat. Matagumpay ka nga. Subalit, sa pamantayan lang ng tao, yan. Pero sa pamantayan ng Panginoon Diyos, kahabag-habag ang iyong buhay. Opo. Sa pamantayan ng Diyos, isa kang miserable sa iyong buhay. Nabubuhay kang without God? O nga, naniniwala kang God exists. Pero, hindi mo pinamumuhay. Tama? Ang pagkakilala mo sa Panginoon. Ano po? Tama? Sapagkat iniwan mo ang Panginoon sa sulok. Pagkatapos na ikaw ay alalayan ng una pa man. Di ba nung una? Nagtitiwala ka sa Panginoon. Lahat ng iyong ginagawa, lahat patungkol sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap sa buhay. Abay, iniwan mo pagkatapos ang Panginoon doon sa sulok. Yan po. Yun ang nangyari kay di ba? Kay ano pang pangalan nito? Yung kasama ni Pablo. Ang sabi ni Pablo ay, you had forsaken me. You have left me. You have left the faith. Tama? Having loved this present world. Yeah. Having loved this present world. Wow. In-enjoy mo, mas gusto mong enjoy ang mundong ito kaysa enjoy mo ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? O nga naman, may enjoyment sa mundong ito, bakit hindi? Nag-enjoy ka nga sa Facebook sa Twitter sa TikTok Yan po, sa Google at sa lahat ng yan Tama? Without God, without giving glory to God, okay lang sa'yo na kahit hindi ka makapagbigay kalawalatian sa Panginoon, malwalhati mo lang ang sarili mo. Asan yung living by faith?
Imposible po. Mahirap po. Hindi pwede po. For without faith, it is impossible to please God. It is impossible to honor God. Tama? It is impossible to, kapatid, have the hand of God, kapatid, upon your life. Na magkaroon, kapatid, tayo ng kamay ng Panginoon na kanyang iuunat ng mahaba. Kapatid, na ihipuin niya ang buhay natin. Kapatid, na kanyang ibubuhos mula sa kanyang mga kamay ang mga pagpapala. Di ba? Nalaan sa iyo, kapatid, dahil po sa you honor Him by faith. Yan ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 11 verse 6. Tama? O tingnan niyo po ang sabi po kung ating sundin pa yung talatang yan. For he that cometh to God must believe that He is. Hindi ka naman lalapit sa Diyos kung hindi ka sumasampalataya may Diyos eh. Hindi ka mananalangin sa Panginoon Diyos kung hindi ka nananampalataya eh. Tama? Cometh to God. God is in His throne. Tama? God is sovereign. God is waiting for you. He's inviting you to come. Alam nyo bang invitation ng Panginoon lagi sa atin ay come. Come. Laging ang Panginoon ay bukas. You see, meron tayong kapatid, direct access na pag-aralan. Tayong lahat kapatid ay priest, sacerdote. Tama? Binigyan tayo ng ganong kapatid, pribileyo ng Panginoon, direct access na lumapit sa Panginoon. Sabi niya, come. Come unto me, all ye that labor, all ye that heavy laden, I will give you rest. Di ba? Yeah. Kayo lahat ng mga nauuhaw, come. Ayan na po. Come. Opo. Ang isang tao na hindi naligtas ay sapagkat hindi siya lumapit sa Panginoon. You won't come to me that you might have life. They can come, pero hindi sila lalapit sa Panginoon para magkaroon sila ng buhay, para sila maligtas. Ayan na po. So, cometh to God by faith. By faith. Bakit? Ang huling bahagi sa talatang yan ang sabi, that He is the rewarder of them that diligently seek Him. At tingnan niyo po, pananampalataya yon. Di ba? Sa pananalangin, ano tinuturo ng Bible? Pananampalataya. Kumatok ka, pagbubuksan ka, pananampalataya yon. Hindi ka naman kakatok kung wala kang pananampalataya eh. Na kapag hindi ka pinagbuksan, katok ka ulit. Kulitin mo sa kakakatok hanggang sa'y makakulitan. Pagbubuksan ka, sino nga ba yan? Kanina pa siya ay nakakaligalig. O pagbubuksan ka. Di ba? Seek and you shall find. Yun ang sabi. Kung talagang naghahanap ka, nagsasaliksik ka, makakatagpo ka talaga, makikita mo talaga. Tama? Ginamit yung salitang diligently. O, di ba? May kasipagan, no? Ha? Sa pananalangin, sa paglapit sa Panginoon, kinakailangan talagang tayo ay maging diligent eh. Ano po? Hindi yung on and off. Hindi po. Gusto ng Panginoon ay lagi. Tama? Continually. Constantly. Diligently. Ano po? Siya ay rewarder
that diligently seek Him. Hindi ba natin gusto ang reward? Hindi ba natin gusto ang gantimpala? Hindi ba natin gusto, kapatid, yung mga bagay na wala tayo, kapatid, ay kayang ibigay ng Panginoon, pero kailangan lang nating hingin sa pananampalataya? More than our needs, kapatid, ipinangako ng Panginoon yan. Ano po? Yung needs, kapatid, sabi niya, isusupply niya sa atin. Pero sa pananalangin, di ba? Paglapit sa Kanya sa pananalangin, by faith, ano po? Ang sabi niya, siya rewarder, tinatrabaho natin ang reward, di ba? Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho para tayo iswelduan. Kaya kapag tamad ka, wala kang gantimpala. Yan po. Alam mo, ang pananalangin ay tatrabahuin mo talaga eh. Tatrabahuin mo talaga eh. Kaya meron tayong tinatawag persistent prayer. Tama? Diligent prayer. O, di ba? God is a rewarder, is the rewarder. God is the blesser. Gusto pala natin yung reward, gusto pala natin yung blessing. Nire-require ng Panginoon sa atin, dinidemand ng Panginoon sa atin, ano po? Pananampalataya. Pananampalataya. Tignan niyo po kung paano pinagpala ng Panginoon si Abraham. Tignan niyo yung halimbawang ibinigay sa ating kapatid ng Biblia. Itong pananampalataya, meron si Abraham sa Panginoon. In the Old Testament, kapatid, nabanggit siya, ang pananampalataya sa Old Testament, nabanggit po siya bilang, kapatid, halimbawa ng pananampalataya, maging sa New Testament, in the book of Romans. Basahin niyo, kapatid, ang buong Romans chapter 4. Binanggit dyan, kapatid, unang-una, yung pong pananampalataya, ang kaligtasan ay sa magitan ng pananampalataya. Na tayo magiging tama, magiging matuwid, sa magitan lamang ng pananampalataya. Apo, sa pananampalataya sa Panginoon, ha? Hindi sa magitan ng gawa. O gusto nyo basahin ko po? Basahin ko muna yun. Baka meron sa atin dito na hindi paligtas. At marahil ay nagsasabing, siguro ligtas ako, siguro pupunta ako sa langit sapagkat mabuti ako at pinagsisikapan kong maging mabuting tao at gumagawa ng kabutihan. Hindi yun ang kaligtasan. Yun ang paniniwala ng laksa-laksang reliyon. Sabihin yung laksa-laksa, pag samasamahin mong lahat ng yan, yun ang kanilang paniniwala. Tama? Yun yung sa Romans chapter 4. Patungkol kay Abraham sa verse 1. What shall we say then? That Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found. For if Abraham, tingnan po ito, were justified by works, he hath whereof the glory, but not before God. Kung naintindihan niyo pong sinasabi dyan, kung si Abraham daw po ay inaring walang sala, inaring ganap, inaring matuwid. Kung si Abraham daw ay naligtas, madaling salita, sa magitan ng works,
Nagpakabait siya, nagpakabuti siya, gumagawa siya ng kabutihan. Reliyosong tao. Gagaya ng paniwala ng marami. Di ba? Alam niyo ba na matinulang sila sa loob ng simbahan? Marami sa kanila na ganun. Sa labas hindi. Si Imelda Marcos, matinong tao yan. Pagkakaharap niya, ang kanyang life size po na kinikilalang Diyos. Pero laksa-laksang kaso ang kanyang hinarap at hinaharap magpahanggang ngayon. Na pagnanakaw sa ating gobyerno, masama yun. Tama? That is public knowledge, hindi ako gumagawa ng kwento dito. Kung ibigay ko lang na halimbawa yun, ano po? Hindi ba? Oo. Pero marami siyang kabutihan, di ba? Namimigay siya ng pera, nakita ko po sa isang palabas na aking napanood. Nagbibigay siyang 1,000 pesos sa maraming tao, nagbibigay siyang 50 pesos sa maraming tao. Yan po. Ang bait niya, ang buti niya, ang dami niya mga napagawa, ang dami niya naitulong. At gusto siyang tawaging ina ng bayan. At nadudurog ang kanyang puso ayon sa kanyang testimony na aking narinig kapag nakikita daw niya ang kahirapan ng buhay ng tao. Bagbag ang kanyang damdamin. Tama? Pero sabi ng Bible, hindi sa mabuting gawa. Kahit ano pang mabuting gawang yung gagawin. Ayun ang sabi riyan. Tama? For if Abraham were justified by works, he has whereof to glory. Meron siyang ipagmamapuri, meron siyang ipagmamayabang. Meron siyang sasabihin, alam mo kung bakit ako pinagpapala ng Diyos, kung bakit ako tatanggapin sa langit ng Diyos. Pagdating niya sa langit, kasi mabuting tao ako. Kasi gumagawa ako ng mabuti nung ako'y nasa lupa. Kasi reliyosong tao ako nung ako'y nasa lupa. Gumagawa ako ng mabuti, hindi ako gumagawa ng masama. Mas nangingibabaw yung kabutihan ko kaysa sa aking mga maling ginagawa. Di ba? Merong ipagmamayabang, may ipagmamapuri. Ayun na po. Pero sabi ng Bible, but not before God. Hindi yan ang sa Diyos. Hindi yan ang paraan ng Diyos. Tama? Hindi yan ang paraan para ang tao ay makarating sa langit. At hindi yan ang paraan para sa ganun ay ang Diyos ay kanyang maparangalan. Hebrews chapter 11 verse 6, di po ba? For without faith, it is impossible to please God. Imposible sa isang tao na sa gumawa siya ng mabuti, lahat ng mabuti kanyang gawin at tanggapin siya sa langit. Imposible yan. Kaya hindi siya pupunta sa langit. Inaasahan niyang pupunta sa langit pero pupunta siya ng impyerno. Hindi ba yun ang katuwiran ng maraming mga taong gumagawa ng mabuti na umarap sa Panginoong Yesus? Ang sabi na, Panginoon, hindi ba? Sa pangalan mo ay nagsipagawa kami ng mga mabubuting mga gawa. Mabubuti yan, ha? Sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Magsilayas kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayo na mapaggawa ng katampalasanan. Yun eh. Ano po? Iniquity. O, di ba? O, asan?
Dito nga sa lupa, kapag gumawa sila mabuti, ilalantad nila yung pangalan nila eh. Sasabihin, donated by. Di ba? Project of ganito, kung sino mang mayor yun. Pinangangalagdakan nila yung kanilang mga kabutihan, yung kanilang accomplishment. Yan na ba? Pero ang totoo niyan, suriin mo, patungkol sa project niyan yun, kung hindi 40% sa, nung project fund ay napunta sa kanyang bulsa. Kalokohan. Huwag na tayong lokohin. O, di ba? Opo. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3. Diyan pa rin tayo sa chapter 4 ng Romans, Book of Romans. Ang sabi, for what saith the Scripture? Yan ang sinasabi natin. Biblical authority. Tama? Pag-aralan natin yan. Biblical authority. Anong sinasabi ng Biblia? Hindi kung ano sinasabi ng reliyon, kung hindi kung sinasabi ni Pastor Jing, hindi kung ano sinasabi po nitong mga leader ng simbang ito. Ano sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Ano sinasabi ng Biblia kung paano ang tao pumunta sa langit? Ano sinasabi ng Biblia kung paano siya aring ganap? Hindi sa magitan ng gawa. Yan ang sabi. Sa pagkakamagitan ng gawa, si Abraham ay pumunta sa langit. Meron sana siyang ipagmamayabang, meron siya sanang ipagmamapuri, pero hindi sa Diyos. Aliwanag ng Biblia, ano po? Then sa verse 3, anong sinasabi ng Biblia? Pakinggan natin. Kapag sinabi ng Biblia, tatak mo sa bato, hindi magbabago po yon. Kahit ano pang sabihin ng tao, yun pa rin, kapatid, ay mali pa rin. Kung hindi po yun ang sinasabi po nila na batay sa Biblia. What said the Scripture? Abraham, believed God. Tingnan niyo po. Si Abraham daw po ay sumampalataya sa Diyos. And it was counted unto him for righteousness. Diba? Ang liwanag. Ibinilang sa kanya yung pananampalataya niya sa Diyos na katuwiran. Na siya'y inaring ganap. Ibinilang na matuwid. Siya'y just. The just shall live by faith. Ang matuwid, ang righteous, ang pinaging matuwid ng Panginoon, yung ibinilang ng Panginoon na matuwid, si Abraham, ikaw, ako. Tama po? Ay mabuhay sa pananampalataya. Naligtas tayo sa pananampalataya gaya ni Abraham. Makabred, yun ang ating puhunan, kumbaga. Kaya't mabubuhay tayo dapat sa pananampalataya. Ano po? Ito rin, kapatid, ang ating pong ipamumuhay. Tama? Living by faith. We are saved by faith. And we live by faith. Ano po? Naintindihan niyo po ba? Maliwanag, ano po? Tama po? Well, sa Romans chapter 4, ang pananampalataya din pong ito ni Abraham ang siyang, kapatid, napakagandang maging, kapatid, pag-aaral, maging lesson sa atin upang ito rin po ang ating pamamarisan sa buhay natin
kapatid, sa pansamantalang buhay na to. Opo. Ano mang klaseng buhay meron kayo, ano mang profession meron kayo, ano mang level ng buhay meron tayo dito, it does not matter. Kapatid, pananampalataya lamang ang iginagalang ng Panginoon. Ang Panginoon nga, sabi niya, magkaroon ka lang ng kasing liit ng butil ng, ano bang puno to? Ano po? Sabihin mo sa punong yun, ilipat sa bundok yun. Sipin niyo kung anong nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin. Ano po? Pagkatapos mabubuhay tayong parang walang Diyos. Ano po? Gagawa tayo, kikilos tayo, haharap tayo kung ano sa buhay. Kapatid, hiwalay sa Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano po? Now, sa ating pag-aaral, kapatid, makikita natin kay Abraham yung siya'y, kapatid, ang kanyang pananampalataya raw dyan, kapatid, not weak in faith. Sabagat mayroong dalawang degree ng pananampalataya, kapatid, na makikita natin dito. Weak and strong. Pagdating kay Abraham, kapatid, ang sabi kapatid, and being not weak in faith, sa verse 19, tama po? He considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet deadness of Sarah's womb. Kita niyo po? Not weak in faith. Abraham did not have a weak in faith, kapatid. We could say that. Di ba? Di ba maraming pagkakataon ng Panginoon Jesus, nire-rebuke niya maging ang kanyang mga disipulo? Tama? Kasama na nilang Panginoon Jesus, ha? Nakikita na nila kung by experience life, kabalit yung pong parang to say is to believe, nakikita nila sa Panginoon doon, ha? Na siya ay nagpapagaling ng may sakit, nagpapakain siya ng libo-libong mga tao, nagpapabangon siya ng patay, kagaya ni Lazarus. Pero maraming beses sinasabi niya, nire-rebuke niya, kapatid. Laging sinasabi ng Panginoon sa kanya, kayo na mga kakaunting ang pananampalataya. Tama? Naglalakbay sila sa dagat. Sabi ng Panginoon, ay pumaroon kayo sa laot. Sabi niya, let us go into the other side. Sabi ng Panginoon yun eh. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. Pero maglalakbay sila sa dagat. Sasakay sila ng bangka. Sa kalagitnaan, dumating ang unos, dumating ang bagyo. Sabi ng Panginoon, let us go into the other side eh. Kasi makakarating sila doon. Tama? Dumating ang bagyo. Natakot. Mapapahamak. Mamamatay. Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo na mga kakunting pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitis sa inyo? Hanggang kailan ako makikisama sa inyo? O, kita nyo yan. Ano po? Little faith. Gusto ng Panginoon, yung little faith na yun, kapatid, mag-grow into a strong faith. Yung weak faith, kapatid, ay mag-grow, kapatid, sa pagiging matibay at matatag. Kung merong strong faith, kapatid, na makikita natin kay Abraham, merong pong weak faith. Tama? Merong little faith. Ano po? Pero si Abraham, ating kapatid, pinag-aaralan dito. Anong pananampalataya meron siya? Strong faith. Tingnan sa verse 20. Ang sabi, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Ano po?
abay, nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Sa pananampalatayang malakas, matibay, kapatid, meron siya sa kanyang buhay. Ngayong umaga, how are you going to measure your faith? How are you going to evaluate your faith? How would you classify your faith? There is, kapatid, weak faith and there's a strong faith. Abraham's faith, kapatid, sinabi po dito, strong. What about your faith? What about your faith? It's little or strong? Weak or strong? Pag sinabi natin weak, mahina, kakaunti. Ano po? Pag sinabi natin weak, mahinang Kristiyano to. Sasabihin natin, di ba? Sakiting Kristiyano to. Anemic, sickly, unhealthy, weak. Di ba? Lulugulugong Kristiyano to. Di ba? Sasabihin ng iba, walang kwentang Kristiyano yan. Kristiyano hindi mo maasahan yan. Kasi yung panampalataya niya, kapatid, ay mahina. Ang alam lang niya ay yung siya'y ligtas. Hanggang dun lang. Ay hindi siya lumago sa kanyang pagkaligtas. Yan na po. Alright? So makikita natin, kapatid, sa halimbawa ni Abraham na pananampalataya, yung antas ng ating pananampalataya. Ayan. So anong antas ng pananampalataya meron tayo? Si Abraham strong, what about you? Is it strong? He staggered not. Ano po, sabi niya, at the promise of God through unbelief. Alright. Kung sinasabi natin, meron tayong matibay na pananampalatayang kagaya, kapatid, kay Abraham, makikita natin ito. Mapapatunayan natin ito. Tama? So, kung samahan niyo po ako, kapatid, sa pangalawa sa ating pag-aaral, hindi lamang po yung the degree of our faith, kundi tingnan natin, kapatid, ng sama-sama, ito pong the demonstration of our faith. Yan po. Tama? Tingnan niyo po sa verse 19. Ulit. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, but when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Bye. Tingnan niyo po. Hindi raw po mahina ang kanyang pananampalataya. At dahil meron siyang matibay na pananampalataya, matibay na pagkakilala sa Panginoon, hindi niya ipinilagay, kapatid, ng kanyang sarili ay matanda na. Bagamat matanda na, bagamat 100 years old, at ganun din ang kanyang asawa, hindi niya pinalagay ng kanyang asawa, kapatid, ay hindi na siya pwedeng manganak. Bagamat hindi na pwedeng manganak, pero hindi niya, kapatid, hindi nila pinalagay na ganun. Yun ang sinabi sa he considered not, hindi ibinilang, ano po, na sila'y hindi na pwedeng magkaroon pa ng anak, sa madaling salita, dahil sa kanilang katandaan, lumipas na sila sa edad na pwede pang manganak. 100 years old niya Yan po. At 90 years old nga yung babae. Yan po. O, tingnan niyo po. Tingnan niyo. Merong sitwasyon sa buhay po nila na sila mismo ay walang magagawa. Ano magagawa nila? So ano sarili, manganganak pa sila? Wala. They're dead.
pagdating doon sa bagay na panganganak. Pagkakaroon pa po ng anak, tama po. Pero, tandaan natin to, ano po, merong ipinangako ang Panginoon sa kanila. Many years ago, ano po, when Abraham was just about nasa middle age, about 50, 40 years old, sinabi na ng Panginoon sa kanya na bibigyan siya ng binhi. Siya'y tatawaging Father of many nations. Siya ay, kapatid, ang kanyang magiging binhi, inalintulad sa, kapatid, sa dami ng mga stars sa kalangitan, sa dami ng mga buhangin sa seashore ng dagat, sa dalampasigan ng dagat. Alright? Merong paunang, kapatid, pangako ang Panginoon kay Abraham. Kaya hindi nila, nung sila'y matanda na, ay, paano pa sila nga naman manganganak? Paano pa sila magkakaanak? Tama po? Ano pong ibig kong sabihin dito, kapatid, sa madaling salita? Sa buhay natin, dumarating tayo sa mga sitwasyon ng buhay na sa sarili natin wala tayong magagawa, di ba? Ganon din kila Abraham. Anong magagawa nila doon? Tama? Sige. Doon sa mga problema mo natin yan, sa gusto natin, kapatid, haharap tayo sa mga trials ng buhay, haharap tayo, kapatid, it's out of our control. Tandaan po natin ito. Maraming trials ng buhay, maraming tribulation. Ano po? Merong pong mga troubles, merong pong, kapatid, mga tragedy, mga trauma ng buhay. Those things in life, tama? Trials, temptation, ano po, troubles, tribulation, tragedy, trauma, etc., etc., iyak tayo, darating tayo sa punto, kapatid, na wala tayong magagawa sa ating sarili. Tama po? Ano gagawin natin? Dito, kapatid, mapapatunayan kung tayo nga ba ay merong matatag na pananampalataya, may matibay na pananampalataya. Dito mapapatunayan, kapatid, kung talagang tayo, kapatid, ay umaasa sa Panginoon, kung tayo ay nabubuhay talaga sa pananampalataya, kung tayo talaga, kapatid, ay umaasa lamang po sa Panginoon sa buhay nito. Kapag dumating yung sitwasyong kagaya po ng nangyari kay Abraham. Tama? Well, si Abraham, hindi tumingin, kapatid, sa problema. Yan ang sabi diyan. Yan na po. Kundi, kapatid, ay tumingin sa Diyos at pinanghawakan kung ano yung pangako ng Panginoon. Tama po? Na kung anong sinabi ng Panginoon, kapatid, ay kanyang gagawin. Hindi nila, kapatid, ibinilang ng problemang yun ay problema. Problema yun, kapatid. Tama? Pero hayaan mo yung problemang yan. Tama? Problem after problem. Pero, kapatid, imbes po na magmukmuk sila doon, imbes na, kapatid, nasisihin nila ang kanilang sarili, imbes na, kapatid, ay magsisiyan sila at ma-discourage sila at di ba? Pinangawakan nila sandali. Ipangako ang Panginoon sa atin. Pinangako ng Panginoon na magiging father of many ako eh. Tama? Alam niyo yung salitang
Abram. Unang pangalan, original name ni Abraham ay Abram. Ang ibig sabihin ay highly exalted father. Yan na po. Yan ang ibig sabihin po nun. The high exalted father is a father of none. Diba? Paano ka tawaging father? Highly exalted pa. Tapos wala ka ng mga anak. Mas worse ito eh. Nung siya'y palitan ng pangalan na Abraham, ang ibig sabihin ng Abraham is the father of many. The father of multitude. The father of many nations. Di ba? Mas kapatid, hindi magandang tawaging Abraham or the father of many nations, the father of many or the father of multitude, kung siya po ay father, the father of none. Di ba? Oh. So kung hindi siya nag-focus dyan, bilang father of none, sa pananampalataya, really alam niya na ang Panginoon ay may pangako na gagawin siyang father of many. So tumingin siya at nagtiwala kapatid sa Panginoon. Tama? Sa ating kapatid, pag-aaral, siya ay ginawang father of many. Tatay nga natin siya sa pananampalataya. Ano po? Naintindihan niyo po ba na sa buhay natin, kapatid, darating yung sitwasyon na wala tayong magagawa sa ating sarili. Yung bang merong tayong dahilan para hindi na umasa. Tama? Dumating na ba kayo sa ganung sitwasyon? Wala ka ng dahilan pa para umasa pa. Bawa, yung anak natin ay nagpakalayo-layo. Yung anak natin ay pagkatapos na ituro natin sa kanilang lahat ng pwede nating ituro, yung sila'y ating hubugin sa Panginoon, ano po, yung magbigay tayo ng tamang disiplina, lahat ng ating ginawa para lang ang ating anak ay maging mabuting anak, pero kabaligtaran ang nangyari. Then, ay nagpasyang itong ating anak na lumayo na lang sa atin sapagkat ayaw niya sa atin. Yan na po. Para bang wala na akong pag-asa sa anak ko. Wala na akong dahilan pa para umasa pa sa anak ko na nagpakasama na siya. Napasama na siya lalo. So you are so hopeless. Tama? Si Abraham, sa sitwasyon niya, dumating siya sa ganun. Yung bang wala na siyang reason pa, kapatid, para sa ganun, ay umasa pa. Na magkaroon pa sila ng anak. Pero, umasa pa rin siya. Alam niyo bakit? Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Kaya nabanggit yung sa verse 18, yun ang ibig sabihin po nun. Who against hope, believe in hope, that he might be become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Yan ang sabi po. Wala nang kapag-asa na bilang tao ay magkakaroon pa sila, baded, ng sanggol. Wala. Pero hindi sila sumuko. Umasa pa rin sila.
Pero umaasang nananampalataya sa Diyos na inaangkin at inihintay yung fulfillment, yung kasagutan na ipinangako ng Panginoon, na kapag ito ipinangako ng Panginoon, itatak sa bato. Ano po? Kaya nagkaroon pa rin sila, kapatid, ng pag-asa na isang araw magkakaroon sila ng anak. At siya nga ay gagawin siyang Father of multitude, Father of many nation. Tama? Nanampalataya po ba siya? Opo. Meron po ba siyang alinlangan? Meron po ba siyang duda? Nagdadalawang isip ba? Hindi po. Sabi po sa verse 20, he staggered not. Yung salitang staggered, kapatid, ibig sabihin, hindi siya umiwalay doon. The word staggered, to separate oneself from. Hindi siya, kapatid, umiwalay doon. Ay nakakapit pa rin siya doon, nakahawak pa rin siya doon, umaasa pa rin po doon, na kung anong pinangako ng Panginoon, kung anong sinabi ng Panginoon. Hindi siya humiwalay po doon, kapatid. Tinanggap niya at pinaniwalaan, kapatid, na ang pangako ng Panginoon ay totoo. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nag-waver, kapatid, sa pangako ng Panginoon ng kawalan ng pananampalataya. Pero, kapatid, ay ipinakita niya rito yung pong meron siyang matibay na pagkakilala sa Panginoon. At dahil sa pagkakilala niyang yun sa Panginoon, kapatid, ang sabi ng Bible ay nagbibigay kapurihan sa Panginoon Diyos. Tama po? Sabi, giving glory to God. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Tingnan niyo sa verse 21. And being fully persuaded that He, God, had promised, He was able also to perform. Kita niyo po, He was absolutely assured that what God had promised would be fulfilled. Sa ating sarili, kapatid, maraming impossibility. Tama po? Marami. Imposible yun kay Abraham, kasasawa niya, kapatid, na magkaroon pa ng anak. Pero tandaan ninyo, for without faith, it is impossible to please God. For with faith, it is possible to please God. Tama po? Na-please nilang Panginoon. Binigyan sila ng anak. At ginawa nga siya ng father of many. Tama? Pero yun po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, lagi ko pong binibigyan ng kahulugan na ganito. Faith is taking God at His word. Yan po, kapatid. Kapag sinabi po ng Panginoon Diyos, totoo yun. Sigurado po yun. Hindi, kapatid, yung tayo ay lalakad sa dilim, lalakad sa unknown. Hindi ganun ang pananampalataya. Faith is a step out on the unfailing promises of God, that God is able. So every promise God has made is true. Tama po?
And it takes faith, kapatid, para po yun ay ating panghawakan at aasahan. So, paano tayo magkaroon po ng matibay na pananampalataya na kagaya ni Abraham? Kasi gayahin natin siya. Tama po? Gayahin natin siya. May I suggest, kapatid, 2 things bago ako matapos kung paano tayo magkaroon po ng pananampalatayang kagaya ni Abraham. Ang ganitong pananampalataya, kapatid, ay inihingi sa Panginoon. Tama? Di ba, mayroong isang tatay, yung kanyang anak ay inahalian ng masamang spirito, dinala sa Panginoon, dumating sila sa sitwasyon, maging ang kanyang mga alagad walang magawa. Ang mga tao nagrereklamo, kasama ng mga skriba. Ano po? Dumating ang Panginoon Jesus, dinumog siya ng mga tao, isinumbong sila sa Panginoon, sabi, itong yung mga alagad. Sabi ng tatay, dinala namin itong anak ko na inahalian ng Banal na Espiritu, walang magawa itong yung mga disipulo. Dalhin sa akin, sabi ng Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon. Pero bago pinagaling ng Panginoon, kinausap ng Panginoon yung pong tatay. Alam nyo, makikita natin yan sa Mark chapter 9. Sa verses 17 and 18, babasahin ko po, huwag na kayo pumunta ron, pero ang sabi nito, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit, and wherever he taketh him, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. I spake to thy disciples that they would cast them out, and they could not. Tingnan niyo po. Inahalian ng masamang espiritu yung kanyang anak. At bumubula ang bibig. Nangangalit ang kanyang mga ngipin. Nagwawala. Ano po? Hindi siya mapatino. Walang magawa ang mga disipulo. Sa Panginoon, wala namang magawa ang yung mga disipulo eh. Ginamit na isang napakagandang pagkakataon ng Panginoong Yesus ito pang magbigay siya, kapatid, ng isang napakagandang aral patungkol sa pananampalataya. Tama? Sabi niya sa kanyang mga alagad, dito niya sinabi, kapatid, ulit, yung mga salitang, hanggang kailan ba ako magtitis na kasama ko kayo? Hanggang kailan ba? Hanggang ngayon, kayo ng mga kakauntiang pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, di po ba? So, anong nangyari po, kapatid? Yung pagkakataong yun ay ginamit ng Panginoon upang ituro po niya, kapatid, ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 19, mababasa natin na he answered him, itong tatay, and said, sinagot ng Panginoon yung tatay, and sabi, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. Tingnan sa verse 23. Sa verse 23, kapatid, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Yun niya po. Kung kaya mong manampalataya, if you can believe. Tama? Sa English, medyo mahirap, kapatid.
maunawaan. Ano po. If thou canst believe, kung kaya mong sumampalataya, walang anumang alinlangan, madaling salita. Walang anumang duda. Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Ano pong ginawa ng tatay? Yung tatay, sabi ng Bible ay, sumigaw ng malakas. Sabi niya, Panginoon, nananampalataya ako. Yun. Panginoon, ang sabi ay, help thou mine unbelief. Sa madaling salita, Panginoon, bigyan niyo ako ng ganung pananampalataya. Kaya ko na sumampalataya, bigyan niyo po ako ng pananampalatayang iyong igagalang na makabibigay kagalingan sa aking anak, sa madaling salita. Di ba? Sabi kasi ng Panginoon, if thou canst believe. Tama. Lahat ng bagay ay posible. So ang tatay, ang sabi niya, posible pala. Nananampalataya ko, Panginoon. Help thou mine unbelief. Ibig sabihin, kapatid, unang-una para magkaroon tayo ng ganung pananampalatayang kagaya po ni Abraham. Kapatid, hingin natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo ko ng pananampalataya. Yun ang kapatid, ang panalangin pagkatapos ng mga alagad. Nung hindi nila mapagaling, kapatid, may pagkakataon, hindi itong pagkakataon ito, may pagkakataon sa kanila na wala rin silang magawa sa kanilang sarili. Nakita nila ang Panginoon, kapatid, na gumawa ng himala. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon din sa kanila, kayo na mga kakaunti ang pananampalataya. Sabi ng mga alagad, Lord, sabi nila, increase our faith. You see, ang mga alagad, hiniling rin sila sa Panginoon, ang pananampalataya nila ay kulang, ang kanilang pananampalataya ay sapat, ang kanilang pananampalataya ay mahina, ang degree ng kanilang pananampalataya, kapatid, ay hindi kagaya po, kapatid, na inaasahan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon, rebuke sila. Sabi na, kayo ng mga kakaunting pananampalataya, hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan ako magtitis na kasama kayo? Kayo ng mga lahing walang pananampalataya. Sinabi ng Panginoon yun sa kanila. Ano po? Sabihin kaya sa atin ng Panginoon yun sa atin, na kung tayo dumating sa sa mga sitwasyong kagaya po noon, kapatid, imbes na tumingin tayo sa Panginoon at magtiwala, titingin tayo sa problema. Kailan tayo, kapatid, hindi magkakaroon ng problema? Samantalang, habang tayo nabubuhay, kapatid, aharap tayo sa problema after problema. Di ba? Yeah. Problema after problema. Kailangan natin, kapatid, ang pananampalataya ng ganito. Mahalaga, kapatid, tayo ay sa Panginoon, kapatid, umaasa at pangahawakan, kapatid, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Tama? Alam niyo ba kung bakit ang pananampalataya natin, kapatid, ay lumalago? Kapaintulutan na rin ng Panginoon, kapatid, na dadalhin tayo sa sitwasyon ng ganon. Kapag humingi tayo sasabihin natin, Panginoon, dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Bigyan niyo ko ng pananampalatayang matibay, pananampalatayang malakas. Lalagay tayo ng Panginoon, kapatid, sa mga sitwasyon, kagaya ng mga sitwasyon na yon. Hindi maaaring hindi. At kapag tayo humarap sa ganong mga sitwasyon, kapatid, alam niyo ba ng ating pananampalataya ay lalago, titibay,
lalakas. Yan na po. Yan. Disenyo ng Panginoon, kapatid, itong problema ng buhay. Kaya tinawag sa Bible na precious promises, yung trials. Kaya sa Bible, kapatid, kung pag-usapan natin yung trials sa James chapter 1 verses 2 and 3, ang sabi na, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yung temptation dito, kapatid, ay trials, diverse, many colors. Ibig sabihin, kapatid, ay marami. Ano po? Sari-saring, kapatid, na pagsubok ng buhay. Knowing this, that the trying of your faith worketh, tingnan niyo po, patience. Kapatid, ito palang mga problema ng buhay na ito, kapatid, kapag dumating tayo sa sitwasyong gano'n at nagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon po, kapatid, pala ay gumagawa sa buhay natin. At ito pala, kapatid, ay kapaki-pakinabang pala. Kapatid, hindi po, kapatid, sisira ng iyong buhay, kundi tutulong sa iyong buhay, kung totoo po niya, kapatid. Hindi kawalan sa ating, kapatid, kundi, kapatid, ito ay magbibigay kapatid, ng magandang resulta sa buhay natin. Lalo, kapatid, titibay ang ating pananampalataya. Lalo tayong lalakas. Lalo, kapatid, tayong kakapit sa Panginoon Diyos. Lalo nating, kapatid, i-appreciate at luluwatiin ng Panginoon sa buhay natin. Dumating yung sa sitwasyon ng mata ko, kapatid, ay wala na. Alam mo, napapayak ako eh. Sabi ko, ipaiba pa rin ang Panginoon Diyos. Iba pa rin. Halimbawa, hindi yung aking mata. Halimbawa, yung ibang bahagi ng aking katawan. Halimbawa, kapatid, ay itong katawang ito, kapatid, ay tuluyan ng humina. Tama? Pagtitiwala. Tama? Pagtitiwala. Lalong, kapatid, titibay tayo sa pananampalataya. If you ask God, kapatid, for strong faith, allow Him, kapatid. Ayan natin, paintulutan natin ng Panginoon, kapatid, na ilagay tayo sa sitwasyon para yung ating pananampalataya ay lumago, ay lumakas. How is your faith this morning? Alam nyo, itong kanyang mga disciple, hindi naman po nila naalaman na sila pala ay, magiging safe sa kamay ng Panginoon kung hindi, kung hindi nila naranasan yung malakas na unos sa gitna ng dagat. O, di ba? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nila, sana nalaman ng Panginoong Diyos ay kaya pala silang, kapatid, na tulungan. Kapatid, nung sila ay, kung hindi sila iniyagis sa fiery furnace, hindi po ba? Si Martha, si Mary, would have never known that Jesus could raise the dead if Lazarus had not died. The 5,000 would have never known that Jesus could feed the multitude if they had not first become hungry. Marami pong mga halimbawa sa Bible, kapatid. Ngunit, ang katotohanan, kapatid, ay laging totoo na ang Panginoon, kapatid, ang kanyang, kapatid, salita ay laging totoo, kanyang pangako, at ilalagay niya tayo sa sitwasyon, kapatid, upang sa ganun yung pangakong yun, kapatid, ay ating angkinin at ating ipamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, upang ang pananampalataya natin, kapatid, ay lalo pa pong lumago, lalo pang tumibay, lalo pang yumabong. From weak faith, kapatid, magiging strong faith. At magiging, kapatid, tayo, kagaya ni Abraham, na man of faith.
woman of faith. Mahalaga po yun. Tayo ng mga tatay, tayo ng mga nanay, tinitignan tayo ng ating mga anak. At gusto nila tayong gayahin. Ano ang gagayahin nila sa atin? Gusto kong maging kagaya ng daddy ko, na may mataas na pagkakilala sa Diyos. Di ba? Ito pong si Enoch, sabi ng Bible, Enoch walk with God. Yan po. Kailan niya sinimulan yun? Nung mga kabalid, nung magkaroon siya ng baby. Yan po. At ano nangyari po? Dahil sa gusto niya na isang araw, yung kanyang anak ay maging lalakad din siyang kasama ng Panginoon. Opo, sa buhay na ito ay pananampalataya. Kapatid, ang ibinigay ng Panginoon sa atin na kailangan natin ipamuhay araw-araw, anumang pong panahon, anumang sitwasyon. Ano po? Hindi natin alam kung ano po, kapatid, ang magiging buhay natin sa inaharap bukas. Kapatid, pananampalataya. Pananampalataya. Mahalaga na ito, kapatid, ay lalago. Magkaroon tayo ng pananampalataya kagaya ng mga manampalataya sa Thessalonica. Ang sabi ni Apostol Pablo, kapatid, sabi nila kay Apostol Pablo, we are bound to thank God always for you, brethren. Sabi ni Apostol Pablo, as it is meet, because that your faith groweth in exceedingly. What a testimony, kapatid, sa ganong mga mananampalataya. Ng kanilang pananampalataya ay lumalago exceedingly. Do you have that testimony, kapatid? Do you want that testimony sa buhay natin, kapatid? Then, why don't you, kapatid, challenge the Lord, challenge God. Why don't you ask God, Panginoon, from now on, gusto kong gayahin yung halimbawa ni Abraham. Hindi ikaw si Abraham. Hindi ibibigay sa iyo yung pinangako ng Panginoon kay Abraham. Pero, God has something for you this morning. Ano man po yun, kapatid. Ipakikita, pararanas ng Panginoon sa iyo. Kung sa araw na ito, magsimula kang sasabihin mo, Panginoon, bigyan niyo ako ng pananampalataya. Have faith in God. Panginoon, bigyan mo po ko nun. Lord, help my unbelief. Lord, nananampalataya ako. Help me to grow in faith exceedingly. Tumipo tayong lahat. Panginoon, salamat po sa aming pong pag-aaral ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa binigay niyo pong time sa amin. Panginoon Diyos, higit sa aming pong inaasahan. Minsan, Panginoon Diyos, ay titingin kami sa oras. Minsan ay umahaba na po pala, subalit, Panginoon Diyos, sa pagkahaba-haba po, Panginoon Diyos, ng pag-aaral, Panginoon, di maaaring hindi po kayo mangungusap sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Panginoon, hindi po namin marahil ma-memorize ang lahat ng ito. Ngunit ang tanging, Panginoon Diyos, na inalaman po namin na aming laging isa sa isip, yung lamang ginagalang ang pananampalataya. At sa pananampalataya, Panginoon Diyos, ang lahat ay maging posible.
O Panginoon, naging posible kay Abraham at kay Sarah. Naging posible sa tatay po na yaon. O Panginoon Diyos, naging posible po lahat ng bagay sa maraming mga nabanggit po namin, Panginoon Diyos, kay Shadrach, Meshach, and Abednego, sa mga disciples, Panginoon Diyos, kay Daniel, Panginoon Diyos, kay Mary and Lazarus, sa mga disciples at sa marami pa pong iba. Sa amin, Panginoon Diyos, gusto namin, Panginoon Diyos, na sa pananampalataya ay aming, Panginoon Diyos, hingin po sa inyo na bigyan nyo kami. O Panginoon Diyos, na lumago. Panginoon Diyos, lumawak. Na sana po, Panginoon Diyos, kung dumating kami, dalhin nyo kami sa sitwasyon, Panginoon, na kami ay walang magagawa sa aming sarili. Tulungan nyo kami, Panginoon Diyos, na samantalayin namin, Panginoon, ito pong pangako po ninyong ito na aming pong aangkinin at aming ipamumuhay. Pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo bawat sa amin habang ating mga ulo nakatungo, ating mga matay nakapikit. Aawit tayo ng isang awit po. Tawagin ko ang ating tagapanguna sa isang awit. Sa ating pag-awit, you can come as we sing the song. Gusto niyo pong lumapit. I have believed. One stanza, ready, sing. I know that my God's wondrous grace to me He hath made known, nor my unworthy Christ